At dito na nga natin malalaman kung magpapatuloy pa ba ang istorya ng RSG o bubulagin na ba ng mga ilaw ng Aurora ang kupunan ng mga Raiders. Welcome to game number 2 of this best of 3 series. Aabot kaya tayo down to the wire? Exciting itong ating makikita. Kanina nung game number 1, talagang pin-priority yung munting ibon ni Rene J. Ngayon ay nailabas muli. Oo. Ito ng Aurora. And itong munting ibon na to ay hindi basta-basta lamang dahil ilang international tournaments na ang nilipad nito, and of course a lot of MPL experience as well. Ito yung tinatawag natin na parang kombinasyon ng Hillman at pati na rin ng Hitman. Oo, naalala ko nga sobrang dami na ng role ni Rene J. Naalala ko yung mga Claude days net. Oo. Nagko-Claude pa. Rene J pumasok sa 3. Diba? Yun nga yun eh. Pero again, para sa Team Aurora, hindi lang naman si Rene J ang kailangan natin tutukan dito, kundi andito rin si Yue. No, napag-usapan ng ating panels, mamay, kanina, kung importansya ng mid lane natin or post 4 and post 5 na pwedeng mag-translate maya-maya. Ganun din naman sa RG, napakalakas din naman ng post 4 and post 5 nila dito. O, kumbaga talagang antayan ng power spikes ang ating pwedeng matunghayan. And kung babalikan natin yung sinabi ng panel kanina, no, yung late game ng RSG talagang napaka-potent. But in terms of early game dominance, ay pwede nating abangan yan mula sa Aurora. Okay. Kaya naman napaka-tikas talaga ni Edward dito ngayon sa XP lane. Oh, kailangan niya talagang tikasan eh. Wala rin naman siyang choice eh. Wala rin naman siyang option dito. Una, siya lang yung magigsisilbing frontline sa kanilang kupunan. Though, masasabi natin na fighter to eh. Hindi sa naturally talagang makunat eh. Pero with the quick sand guard na pwede magpatagal sa kanya dun sa mga team fight na nalalaroan nila. Plus Rene J's guiding wind. May additional ano rin yun, shield din yun. May konting shield din na nabibigay. Tapos yung skip mechanism nung guiding wind, di ba? Tsaka tandaan natin, no, sanay na si Rene J at si Edward sa ganitong klaseng laruan. Even sa mga araw na Terizla pa, yung spinaspam ni Edward, nagmamatilda na si Rene J. Kaya sanay na ang kupunan ng Aurora sa ganitong klaseng laruan. Pero RSG ang magsisimulan ng pinakaunang turtle, pero si Light pa lang inuuna. Normal dito sabay out. Para dito kay Demon Kite. Ang tanong, aabot nga ba si Demon Kite? Wala siyang shadow dito eh. Iran! Ayun! Agad yung unang pagong nilaban na ito habang napatalo na rin si Nibor. At si Nibor ang pinupuruhan na paggamit ng Revitalize habang si Aqua ay buhay pa rin with the flicker. Nakahabol pa si Demon Kite. Nakabitan nung quad shadow na yon. Habang hindi pa tapos mo pala yung laban. Ayun Lipad ang munting ibon ni Rene J habang si Edward tamang wasiwas ang kanyang mga espada pero mapapatay siya dito ni Light. What an outplay coming in from RSG sa pampatagal ng team fight na yon. Pero Aurora, nakasubok naman sila ng mga kills sa may bandang gitna. Maraming na-burn ang RSG doon. But it was still RSG taking the cake dahil nga sa napakagandang pag-escape ni Nibor doon. At nakakuha pa nga sila ng isa. Still, Aurora ang lamang sa larong ito mainly because yung pagpa-farm nila ay napaka-efficient. Yeah, buti na banggit mo yan. Kasi again, ang RSG Philippines, napag-uusapan natin yung kakayahan ng early game din ng lineup na ito. Lalo na, alam natin na sobrang lakas talaga ng isang Julian pagdating sa early. Imagine mo, level 3 ka lang, kaya mo nang sumabay. Pero ngayon naman ay may lipad din na gagawin itong si Rene J. Hinahanap lang niya kung nasaan ba ang mga players dito ng RSG Philippines. Pero iska po muna para sa magkabi ng kupunan. Flight check lang. Kumbaga, bird's eye view muna kung nasaan yung mga kalaban, sino bang pwedeng pasukin. Pero kung wala, okay lang. Dahil the moment na lumabas yung ating second turtle of the game, ay upgraded or updated na rin naman ang ultimate dito ni Rene J. And at this point, no, makikita natin yung mga height. Masasabi ko na masakit na agad yung Harit. Meanwhile, yung Claude, medyo matagal-tagal pa ang oras yan para magluto. No? Alam naman natin ang Claude, 2 or 3 items yan bago sumakit. Yeah, kailangan mo na ng Demon Handler Sword, Corrosion Sight, even the Golden Staff na sobrang importante talaga para sa hero na pinag-uusapan natin. Pero RSG Philippines, may pinaplano sila dito. Mapapatapak ata yung munting ibon ni Rene J. Tapas pa with a take-off tray mula dito kay Light. At natunaw din kagad itong si Rene J. Masakit talaga yan, pero mukhang papasok si Demon. Napakabilis naman ng kamay Ibang klase. ni Demon Kite, pero nahuli pa rin. Yun lang ang problema doon. Kaya lang napagamit din rin ni Shadow Kill. Ang problema wala na rin. Wow! Nakuha ni Shadow out. Ngayon naman ay napatay na rin
itong si Domeng, nakadalawa si Nibor. And yung Pagong ay pwede na nilang simula. Yue and Edward ang binabox out dito ni Nibor sa may gamit ng Revitalize. Parang walang nangyari, parang pinagpag lang. Oh, pagbalik buhay, lahat na nakuha ng RSG ang pangalawang tore or parang pangalawang Pagong. turtle rather of this game. At mukhang nag-iinit na nga ang objective taking for the side of the Raiders. Teamfight na lang ang kailangan na sigasuhin. Oo, kailangan nilang ibalik yung gutom, yung raid na kanilang hinahanap for the longest time. And remember, no, ito ay kumbaga, itong laro na ito ang magdidikta kung makakapagtuloy pa ba sila Oo. patungo sa playoffs. Which, by the way, if ever man ay pinakaunang beses na mangyayari ito. I think in the In history franchise, no? for RSG dahil consistent sila nakakapasok pero Demon Kite kamunti ka ng mahuli pero nakapag-quad shadow out naman at gusto kong balikan yung sinabi mo, no? For RSG has always been consistent na nakakapasok sila ng playoffs but this time around, nanganganib na sila kung matalo sila in this game number 2. Tapos na ang storya na kailang regular season. Kaya naman bigay todo ang RSG. Lamang na sila ng 1,000 at ayaw nilang bitawan ito. Yun nga lang, nasolo dito ni Light. Yung shadow kill mula dito kay Demon Kite. Ngayon, pwede sila mag-transition dun sa may top lane. Andito na rin si Rene J. Kasama niya itong si Demon Kite. Kusei versus 3. Ang tanong ay sino ang re-responde? Blazing Duet mula dito kay Kusei pero nanganganib din. PMA out ang magiging kasagutan dito. Pero nandun yung Avenue of the Guardian. Wala rin naman tinamaan habang si Nibor napakakunat lamang talaga. Pero wala namang mamamatay. Napakagandang rotation pa rin mula sa RSG para bigyan ng espasyo ang kanilang Claude na makapag-farm. Again, late game po ang usapan kapag Claude. Kaya napaka-importante na bibigyan mo ng resources o ng pansin para makapag-farm at para makakuha din ng mga kills kung sakaling magkakaroon nga ba ng mga plays. Pero muntikan lamang may maganap doon dahil 10 seconds na lang ay lalabas na ang last turtle of the game kung saan Aurora ang naunang pumuesto. Okay, alam ng Aurora na nandito na ang RSG Philippines. Nandun yung Taunt and yung Eternal Guard. Si Edward dito ay napakakunat. Sinasalo lamang niya ang Eternal Guard dito ng RSG. Medyo nasa mid pa ako dun. Okay, si Aqua pa naman na nang kukuha ng ultimate. But this time, RSG pa rin ang makakakuha ng last turtle of the game. At kompleto ang objectives. If you're RSG, tatlong pagong ang kanilang nakuha at mukhang itutuloy nila ang kanilang lead dito sa may bandang top lane. Light still looking for that one big kick. Ang importante lang dito para sa RSG Philippines ay mahawakan yung lead na ito. Pero kung titingnan kasi natin, yung insurance din pagdating sa late game ay napakataas para sa RSG Philippines. No? Ngayong nahawakan nila yung early game, kumbaga malaking tulong na to para sa kanila. No? At least, alam nila na hindi lugi si Jose, hindi pa rin nakakuha ng death. Even si Aqua ay hindi pa rin naman napamatay. At si Nibor, napakaganda na nagiging laro dito. No? Importante din na yung oras na nabibigay nila dito para kay Jose. Pero ayun lang! Yun lang, nahuli, nabate. Sabi ko na nga ba, dapat di ako nagkukunan kung sino-sino. Ayun, oo. Ngayon si Kusei, napablazing duels palayo. Pero ang RSG ay nakadungaw lamang din. Any moment ay pwedeng may mangyari na naman. May mga minions pa din sa may top lane at successfully may papatumba. Napakagandang pagpasok mula kay Rene J. Hati niya agad yung teamfight gamit ang kanyang ultimate. Pero si Edward ang nahuli. Ang tanong, sapat ba ang damage? Parang hindi hata. Dito na si Gildan. Hindi. Si Demon Kite! Kite! At si Rade mamamatay sa kamay ni Demon Kite. Grabe ang bilis ng quad shadow with the Ugi shadow kill at saktong-sakto din lang ang timpla ng damage ng Aurora. Kaya naman bumalik ang gold lead sa kanila. This is still anybody's ball game dahil napakaliit ng gold lead ng Aurora. And for the side of RSG, okay lang to because you are playing with a Claude. Ito yung tipo na sa ngayon, sige, hindi pa masyado masakit pero pwede nang respetuhin. Maya-maya, give it 5 or 4 more minutes ay makikita mo na talaga ang sakit. Golden stuff na lang ang inihintay dito ni Kusei para maging ito na yung godlike na Claude. Pero kung Harith naman ang tinitignan natin, ito na yung tipo na oras na talaga niya para mag-shine. Okay, parang oras na nga rin ni Kusei. Tingnan mo naman, nararamdaman din ni Edward yung mga half day na mga normal hits dito ng isang Kusei. Ngayon, nakita nila, Grabe! nasipa kagad. Yung muting ibon dito ni Rene J, pero makakatakas.
with a guiding wind. And this time, Cycling Eagle, ito yung magbawi ng Team Aurora. Makakapatay sila ng isa. Magiging dalawa ba? Talon muna Demon dito Kite! si Nibor. Si Demon Kite pumasok namin ng Shadow Kill. Pero napagsalu-saluhan ng tatlo. Kasama pa nga yung golem doon. Pero si Demon Kite ay makakapagkuha pa rin ng isa. Ang ganda ng anggulo ng Aurora doon. Nagsimula sila ng teamfight sa may river na handa na sa pwesto yung mga iba nilang mga miyembro. Kaya naman nahihirapan tumakas ang RSG. Ito yung literal, pauwi pa lang yung RSG ay nakaplanta na yung bomba para sa Aurora. At dahil dyan, Lord ay mapupunta sa kamay ng Aurora MLBB. That is the first Lord of the game. Importante ito. Tapos ayaw pa ipahawak yung purple buff dito ni Hirad. At successfully nakuha ito ng Team Aurora. Ngayon, parang nakikita natin ang RSG Philippines ay nabitawan na nga talagang tuluyan yung lead na hawak nila. Imagine mo, 3 pagong nakuha nyo. Nakalamang kayo dun sa mga objective takings, even the turret takedowns. Pero ang problema yung Lord. Oh, ito naman yung first Lord medyo madali pa naman matunaw. Depende na ito kung makakapitas ang Aurora. Pero kung hindi nila makukuha mga miyembro ng RSG ay panigurado may pang-clear naman ng wave ang RSG dito. So wala pa naman masyadong kailangan kaba na lumabas dahil sa ngayon ay kumpleto pa ang kupunan ng RSG. Again, this is a possible elimination game for RSG. Hindi na pwedeng magkamali pa ng karagdagan dahil ang only choice nila para magpatuloy ang kanilang playoff dream ay patagalin ang seryeng ito to a game number 3. Yeah, kailangan nilang, kumbaga, ang golden rule na lang dito, manalo tayo dito sa serye. Omsi. At yun ang pinangahawakan yun ng RSG, pero napatalon dito si Libor. Pero trap pala yun mula dito sa Team Aurora. Abang Cycling Eagle naman para kay Renny J. Nasuray dalawang members dito ng RSG ngayon. Lalaban pa itong si Doming na inabang yung Zaman Force. And this time, yung matitakedown na rin yung Eternal Guard. Wala man namatay doon, pero naramdaman ng RSG yung sakit at hapdi ng mga heroes ng Team Aurora. Medyo delikado rin yun. No? Napakaganda ng pagpasok doon ni Nibor dahil kung mas masikip lamang ang pwestuhan ng Aurora doon, that could have been a 3-man Avatar of Guardian. Pero hindi kasi masyadong nakaspread out ang kupunan ng Aurora doon. Kaya napakagandang preemptive na positioning din sa kupunan ng Aurora. But for RSG, okay yung ganong play. I would say na ituloy lang nila yun. I-risk nila kung kaya nila, kung may revitalize naman. Dahil hindi mo alam kung kailan kakagat eh. Hindi mo alam kung kailan ba yun yung magiging tamang play. Baka yun pa nga yung magbibigay ng lead pabalik sa kanila. Yeah, actually maganda yung sinasabi mo, no? Kasi again, sobrang crucial ng mga Avatar of Guardian ni Bor na mostly nakikita natin pang counter-engage or kapag nagsimula ng team fight, dun lang tumatalon yung mga Gatot user, no? Pero again, double-edged sword yun. Kapag may nahuli ka, malaking tulong sa inyo at baka makapanalo pa kayo ng team fight. 40 seconds para sa next na Lord. Kailangan pang hawakan ng RSG Philippines yung kanilang katatagan dito. 3,000 kalamangan para sa Team Aurora. Pero kasi sa mga ganong klaseng tagpo, hindi pa nagmamatter yun. Oo, kumbaga yung 3K pwede pang ipanalo yung team fight. Siguro yung mga 10K, ibang usapan na yan. Kaya naman RSG, pwede pang humanap ng play. Napakasakit na pero may nasimpang isa. Ito ata yung play na hinahanap nila pero may counter engagement din mula doon sa Eternal Guard. At may konting pause na magaganap. Oh my, sa ngayon ay hihintayin muna nating maayos ang troubleshooting. But right now, in this game ay ramdam talaga kung gaano kabigat ang laban na to between RSG and Aurora MLBB. Tandaan natin, this is a possible elimination game for the side of RSG. At syempre para sa Raiders community natin na present, na nanonood ngayon at sumusuporta sa kanilang kupunan, ay kailangan ng ibigay ang enerhiya. At kailangan na rin mag-flex na mga pwedeng i-flex. Pero tandaan po natin na babaan po natin ang brightness ng phone. Ayan na, no, kompleto na ang Raiders community and of course, ang Auroras naman ay nakasuporta din. Remember, ang hinahabol ng Aurora dito ay yung second seed. Oo, malaking bagay yun. Possible na makapag-second seed pa ang Aurora basta hindi manalo ang Falcons AP Bren at manalo naman ang Aurora MLBB sa kanilang mga susunod na mga laro. And isa yon sa mga kondisyon na kailangan nilang ma-fulfill kung gusto nilang makuha ang second seed. Again, napaka-importante niyan during the playoffs dahil halos parang second life na rin ang makukuha mo doon. Oo, no. Again, ito yung pinag-aagawan talaga ng mga nasa top teams natin. Pero mas mabigat naman para sa RSG Philippines. Remember, tournament life ang kanilang inilalaro dito. Lahat ng hakbang, lahat ng skills, nakatuon ang atensyon kung makakasurvive ba sila
dito sa nangyayari ngayon na nasa week 8 na tayo. Remember week 8 na to, week 8 day number 2. Second to the last day na. Second to the last day, hindi pa rin natin alam kung sino ba yung 6 teams na papasok sa playoffs. Ganon kadikit ang Season 14 of MPL Philippines. At kitang-kita din kung gaano kadikit ang community natin. Yon. Nako, ang haba ng mga shoutout natin. At ang liliwanag ng mga phone. Ang hirap naman basahin yan, Oo, madam. ayan, sakto Ayan, lang ang oh. brightness, may palogo, tapos may cosplay pa Ayun. ng mga Demon Slayer at mga Irad fans. Ayun, kailangan na kailangan yan. Oh, ano yan? My best jungler, my MVP, my boyfriend, Irad! Grabe naman. Grabe naman! Ito na, hard launch. Hard lunch Kahit gabi na. Men, Ano oras na ba? Hard lunch. Kahit hapunan na, ay hard launch pa rin ang ating makikita. Ang sarap naman basa. May iba pa bang papalag doon, boss? meron pa ba? May mas matindi pa ba tayo makikita? May mas matindi. Isa pa ka. O, isang yun na yon. Yun na yun? Ibang ano man, ibang emote naman. Ibang emote. Ay, okay, sige. Yung flap yun eh. Yung flap teasy emote yun eh. May papalag pa ba kay Kuya? Dali, 20 seconds bago tayo maging seryoso ulit. Ayan. Ay! Parang hashishi yun eh. Hashishi. Ayan, happy birthday sa'yo, Kuya. Happy birthday to you. Ayan, maraming salamat po. Grabe, bumirit si Idol. Ayun, maraming salamat sa pag-spend ng iyong birthday kasama namin dito sa MPL. At kumpara din dito sa nanay ng ating isang viewer ay... Pinapaalam lang niya. Pinapaalam lang naman. At least nagpapaalam. Mahirap na yung hindi nagpapaalam, Burrito. At ayan na nga po, ang isang mga paborito nating streamer na si Gildark ay hindi si Gildark yan. Hindi po ba yun si Gildark? Hindi yun si Gildark. Si Demon Kite Si yun. Demon Kite. At ito na Ano yan? Uy, si Asher yan. Hindi po yan si Yue. Hindi, si Asher. Si Asher po yan. You got it, man. Ano po ba mga kanta ni Asher? My confession. Ooh. Hindi ko alam eh. Wala na kasi sa kapanahunan yan eh. Mga new flame. Hindi mo alam yung new flame? Hindi yan ako. May mga basa na muna tayo. Study well. Study well. Ano pa? Ayan na, pinag-connect ng buong mundo. Ayan na, boss. Hindi lamang pantay ang ilong. Grabe yung mga ngayong flex ngayon, no? Gumagamit. Kanina nakita tayo 3 cellphone magkakadikit, di ba? Tapos parang yung isa kalahating cellphone, ito 10 years ba to o 10 months? Ano ba yan? Number 1 kung months, number 2 kung years. Ano ba? Months ba o years? 10 ano yan? 10 years! Wow! Grabe. Congratulations sa ate. Ano to, bagong bunot si Flap TZ? Sakit ipin post. Sakit ipin post. Alam mo naman, kapag bagong bunot, masakit talaga yan. Masakit yan. Mahirap talaga. Ayan, ayan, Sino yan? Ano pa yan? Bossing! Ayan. Bossing! Mahilig din ako sa unggoy eh. Talaga ba? Kaya nga, nakapatay po. Nakapatay. Mali, Sayang, paubos na po yung camera time, bossing. Wala na. Ayan, 1 minute. Ayan, ang taas ng brightness. Ang taas eh. Hindi pa bihasa. Tandaan nyo, pag magpe-flex kayo, medyo babaan nyo ng konti yung brightness. Ayan, A muna, isa lang. Ayun. Ramdam mo na, nangangatog din lahat eh, no? Ay, ito ang nagbebe time sa MPL. At ayan na nga, Auntie Yanara na Fliniplex, si Brigidoinks. Kumakain ba siya dyan? Ano Kumakain. yan? Ay. Shoutout nga pala sa Brigida Crashes University. Ayan na, ayan. The OG. The OG choke post. Na by the way, legal na po ngayon. Pwede na pong choke post. Tagal, 10 days pa bago. Anong araw na ba ngayon? Wait lang. October 5, oo nga naman, 10 araw pa. 15, oo nga. 15. Biruin mo, 5 araw pa lang, Burrito, pecha de peligro na lahat. Oo nga eh. Taggutom na eh, no? Again, ayan yung mga paborito talaga ng mga natin player ngayon eh. Yung mga 15 days, 30 days. Diyan ka bumili ng recall. Oo. Pagka umabot yung 15. Biruin mo pag umabot yung... Grabe ka naman sa tropa mo, bossing. Grabe naman. Wala namang ganunan. Kasama pa niya, tumatawa na andun sa tabi niya. Uy, may mga flex din ng mga babies. Ayan, shoutout sa mga bagong ama, sa mga bagong nagkaanak. Simulan nyo na ng maaga pag ML nyo agad. Tama. Para may mga pondo ka. Ayan na, hinati seryoso na. Ulit. Hinga.
Hinati na kagad. Oh, wait lang. Ang sakit ng damage. Kuzey with that blazing duet. Huminga pa ako doon. Pero again, may prenong gagawin na naman ng Team Aurora at pwede na nila simulan itong Lord na ito. Nako, this Lord will be a big Lord para sa Aurora dahil Luminous Lord na nga ito. Agaran itong makukuha at hindi lamang hindi makakakill ang RSG. No trade ang magaganap dito at mukhang rekta purple buff na ang call ng Aurora. Nahihirapan na ang RSG Philippines dito na makasabay doon sa ginagawang aggression ng Team Aurora. 4.8k ang kanilang gold lead. Nakagawang pa ng purple buff itong si Irad. At ngayon, RSG ang nakatalaga para dumipensa. Feeling ko ilaban na lang nila to under the turret. No? Parang ang hirap lumabas sa sitwasyon na ito. Ito na ata yung play na kailangan talagang si Light ang magpakitang gilas. May flicker naman. Mahanap lang niya ang isa sa mga primary targets ng Aurora. This could be game-changing para sa RSG. A 5k gold lead. Ramdam na yan kapag tuming fight. Especially with the Lord marching doon sa may bandang top lane. This could be a game-ending push kung hindi makadepensa ang RSG dito. Naku, kaya ba nilang depensahan? Ang kapal pa ng buhay ng Lord na ito. Buti na lang. Medyo pumreno muna saglit ang Team Aurora. Gahanap sila ng someone Oh, na no. mahina dito. At si Light ang hinahabol. Jeet Kondo at Sulpo para atras. Pero alam nila, kulang 4v5 doon sa may bandang gitna. Pero sabi dito ng Team Aurora, hanapin kaya natin si Light. Nasaan yung ilaw? Nasaan yung liwanag? At nakita nila ang liwanag na umaatras. And ready to with a kill. At bumay time lang ata pero si Akwai agaran ding na burst. A 3v5 scenario sa loob ng base ng RSG at grabe na rin yung burst na nanggagaling dito kay Doming. Libor mag-isa, Zaman Force na gamit. Buhay pa ba siya? Ang sakit pero niliko ni Edward dun sa gilid at si Rad ay mamamatay. 14 seconds para kay Light. Andito pa yung Siege Minion. Marami pa sila mga minions dito. Libor? Andun yung Avatar of the Guardian. Pero na muna ang Aurora. Andun yung gitnang tore na kanilang Oh, no! pinuntirya. Yung mga minions na kasama nila. Ngayon isusugal na dito ni Libor. And andun yung Blaze Duet mula kay Kusei. At nagbe-base lock na Team Aurora ang makakasecure ng series na ito. Buhay